Ano yung pinaka-challenging sa'yo na parang nawindang ka, na ginawa mo yung eksena na yun? Sa lahat po ng movie ko po. Oo, sa 5 nagawa mo na. Yun po yung walang restriction, sabi po ng director. Talaga? Kasi, opo, para po kasi sa pelikula na talagang all out daw po, ganyan. So, ayun po, sinunod ko naman po. Totoo. Di ba dati, kapag based sa mga research ko, ay, taray, interview te. Interview te. Si Denise na patanong, hindi ka nag-plaster. Di ba? Narinig ko, di ba? Kasi condenser yan eh. Oo, di ba? Narinig ko, hindi ka nag-plaster. Oo, di ba? Totoo. Sige, tanong na natin, hindi ka nag-plaster? Plaster naman po, kaso sa katawan po, wala pong restriction. So, carry hawakan lahat? Opo, hinawakan po talaga lahat. Ang galing. Oh, hindi kasi yun na nga, yung tanong ko, dun sa mga napapanood ko, 'di ba? Dati kasi parang bihira na makakita ako nung may touch talaga sa boobs po, ganun. Oo, ayan, 'di ba? Hindi ko masabi, 'di ba? Oh, dun sa boobs, okay, ayan. Pasintabi sa mga batang nakikinig or patnubay ng magulang ay kailangan dahil pa alas 5 naman na, no? Charing. Hindi, ayan. So may mga hawak-hawak. Ngayon nakikita ko todo na, may hawak na talaga. Dead ma lang, carry lang 'yun. Nung una po talaga dun sa sip-sipan na movie ko po. Ay, sip-sipan. Sipa. Madami. Paano, dapat sinasabi yung mga title ng magandang, yung tamang pananalita, hindi yung basta binitawan lang. Anong title? Sip-sipan po. Paano yung title? Sip-sipan. Tapos anong ginawa doon sa sip-sipan? First movie ko po, madami po talaga akong restriction. Kamukha mo si Andrea Brillantes, no? Hindi naman. Pag tinitigan, no? The brows. And the eyes. Yung first movie ko po, madami po talaga akong restriction. And then, meron pong nagsabi sa akin na kailangan hindi daw po pwedeng ganun kasi parang hindi daw po makatotohanan. Ganyan. Tama. Parang na-judge po ako, ganun. So parang nung sumunod na pelikula mo, gano'n? Opo, parang talagang binigay mo na. Opo, kasi ayun din po yung sabi ng director kasi tinanong din po niya ako kung kaya ko mag all out since kailangan naman daw po sa pelikula. And then sabi ko po, sige po, bakit po hindi? Yun. Nagugulat si Denise. Ikaw ba, Nak? Ano ang kaya mong ipakita at hindi kayang ipakita? Puso ko na lang. Yung puso na lang, oo. A-acting ka na lang, gano'n. Ikaw, may restriction ka? Meron. Ano? Microphone na. Sarap. Ba't naiya ka? Pangatlong beses mo na dito. Oo. Ano po? Hindi ako nagpapahaw. Talaga. Pati sa as. Pero hubad. Tapos more on side-side, ganun. Gilid-gilid. Oo. Hanggang dun lang. Di ba minsan nagagalit yung mga, hindi naman nagagalit, pero parang mas gusto nila na umall out yung artista nila. Kasi nga, di ba, for them, it's art. Yes. Di ba? So, may mga ganun. Paano pag nasasabihan ka ba minsan? Or may nagsabi sa'yo na, ano ba to? Ba't hindi hindi game? Di ba? Dati, nung parang, okay, sige na po. Parang wala na akong choice na sige na lang. Tapos parang nung medyo tumagal, parang narealize ko na, yun na lang yung maproprotektahan ko sa sarili ko. Kaya parang, okay, ito na lang po muna, ito na lang. Tapos kaya gulat na gulat ka kay Astrid. Pinanindigan ko na. Kasi, ewan ko, yung kalabang ko rin yung utak ko pag, pag pumayag ako sa ko, ayaw ko talaga. Kasi magiging na siya lalo na ngayon, di ba, na kahit mapapaano, yung digital footprint, di ba, yung di na mabubura, lalo na kapag lumabas. Kasi di ba yung iba nakakapikon, dati pirata sa CD, sa VHS ngayon. Ngayon naman, dahil nga online siya, nasa screen record nila, tapos lalabas nila sa kung saan-saan, binibenta. Di ba? Tsaka thankful din naman ako doon sa mga naka-work kong kasi nire-respeto nila yung limitations ng mga artist din nila. Hindi nila pinipilit. Pag kaayaw, hindi talaga. Yan ang maganda na marinig natin, 'di ba? Kasi baka sabihin nila, yung 'di ba before may nagtrending si Angeli Kang na interview kay Tony sa Tony Talks na parang feeling niya she was exploited sa movie na ginawa niya. Yes, oo. Thanks you so much. Thank you, Astrid. Salamat. Yung sa pelikula mong Pagdaong pala, sorry. Ano yung anong ginampanan mo dito? Ikaw ba yung nagpapadaong? Ako po si Ella. Ayan. Parang ako po yung boat doon. Pagdaong. Ako po yung parang ako po yung bangka doon kasi po Pagdaong.
Kumbaga Opo. bangka, ibig sabihin ikaw yung bumabangka, yung Pupunta po ako sa mga buhay nila, tas... nag-entertain. Opo, ganun. I-clear natin, baka mamaya. Ay, wala. Naka-prosthetics. Yes, di ba? Ganun, di ba? Aminin naman, syempre, radyo tayo eh. Yung mga hindi nanonood Metaphor. online. Yes, so to. Ang taray naman, paano niya nagawa? Ang hirap na. Baka best actress ka sa sinisilip kasi nga, Astrid Lee bilang bangka. Nominee, best actress. Yes. Bangka. Wala makakatalo sa iyo noon, 'di ba? Baka kahit si the superstar Ate Guy hindi siya naging bangka, 'di ba? Ever. Yes. So ikaw yung parang eksena sa buhay-buhay ng bawat isa. Opo, tapos bibigyan ko po ng mark. I mean, parang bibigyan ko po ng parang parang meaningful yung buhay nila. Ganun po. In a positive or negative way? Positive way po. Positive way. Taray. Thank you so Thank you much. Ayan. Martin, nice to see you again. Hi, good to see you. Yes, ayan. Alam mo, di ba nag-trending ka dun sa stage play? Trending ba? Stage play? Itong Anino sa likod ng buwan? Oo, di ba? Pinag-usapan, di Yes, ba? Kasi parang sabi ng mga entertainment press na nakapanood, very daring at walang parang hindi ka natakot talaga na gawin ang bawat mga intimate na eksena ng live on stage. Kasi it's different when you do it kapag yung nasa entablado ka, na nasa harap mo yung nanonood, kumpara doon sa nasa screen ka lang pinapanood. Yes, pero doon kasi sa Anino sa likod ng buwan, very crucial, very important yung sex doon. Kumbaga yung sex doon parang ginawang weapon. So hindi siya yung parang basta lang maghubad kayo sa stage. Sobrang important siya sa story. And bukod dun sa mga hubad-hubad, ang abangan nyo talaga dito yung mga twist, yung the whole theater experience, and yung story na sinulat ni June Robles Lana. What's the difference sa stage at saka sa screen? Syempre when you do an intimate scene with your co-actor. Sa intimate scenes. Siguro pag sa film may cut. Doon sa theater, wala talaga, dire-diretso kayo. So, at saka may feeling na parang akala ko noon pag theater para kang pinapanood ng lahat. Pero sa totoo lang, pag nandun ka na sa stage, lalo na pag malakas yung ilaw, para ka nang may sariling mundo eh. So, andun ka kunwari, kami ni Denise magka-eksena na may intimate scene kami sa stage. Kasi nandun din siya sa Anino sa likod ng buwan. Wala, parang na-realize ko, dilim lang yung nakikita ko sa background. Wala na ako nakikitang tao. So, yung akala ko dating kakabahan ako dahil parang feeling ko para akong fish na nasa aquarium. Hindi naman pala ganun. So, papasok ka lang talaga dun sa character, sasabay na lahat. Dun sa mundo ng play. Totoo. Ayan. At syempre, dito naman sa Sinisilip, tomorrow na yung nito, no? Yes. Yung pinaka-premiere, iba't ibang oras. Alam mo, nahiya ako sa mga tao kasi nag-i-invite sila. Halimbawa si Vern. Si Vern K. Nag-chat talaga siya sa Mare. Manood ka naman ng movie ko. Si Errol din. Nag-invite na rin si Errol. Tapos kasi kanina si Direk. Sabi ko, paano? Alas 3 hanggang alas 5:30 ako dito. Tapos 9 to 10. Yung premiere. Di ba may promise tayo sa isa't isa? Nanonood tayo. Mag-binge watch tayo ng Sinisilip. Yes. Sana, hindi. Sorry. Ayan. So dito, ano naman yung pelikula ninyo? Haplos sa Hangin. Kasama kami doon ni Denise. Ako doon si Eman. Ako yung visual artist. Meron ako ditong fiancé, played by Angelica Cervantes. So, bagong lipat lang kami sa isang payak na apartment. So, payak na apartment. Simpleng apartment. Ano kaya ang itsura ng payak na apartment? Simple lang siya kasi bungalow, parang may insecurity kasi dito si Emma na parang may feeling siyang gusto hindi niyang siya makapag-provide. Parang gusto niyang magbigay ng more para sa relationship nila financially. Pero ang nakakalungkot yung fiancé niya yung mas nagpo-provide for him. May ganun siya. Sa tunay na buhay, 'di ba? Kapag magjowa kayo, tapos ikaw yung lalaki, pag mas malaki kumita yung babae, talagang ang laki ng tapak sa ego ng guy. Talaga? Si Albi kasi malalim mga ano niyan. Pag ini-interview ko yan siya, mamaya tatanungin natin si Albi. So parang ganon, doon nagkaroon ng conflict. Siguro nang dahil doon sa insecurity niya, di ba meron siyang neighbor na ginugulpe, parang ginugulpe ng asawa. Napusuan. Parang may pakiramdam yung character ko na parang gusto kong i-save to para magkaroon naman ako ng isay-isay, para may ganon siyang something like a hero feel. Parang gusto ko maging makabuluhan naman for a first time kasi parang siguro sa loob niya walang kwenta. Wala ba akong kwentang tao? May mga ganun siyang thought siguro sa sarili niya. Is this your first movie na daring?
Kasi sa stage play, of course, yung Anino sa Dilim nga. Sa pelikula, Sa pelikula, oo, first time. Kasi sa TV, hindi naman sa akin bago yung mga sexy roles. Oo. Pero sa pelikula, ito na yata yung pinaka-daring na ginawa ko. ano ang nakapagpa-oo sa'yo? Nakapagpa-yes na parang, sige tara, gawin na natin yan. Ang una, nabasa ko yung script, maganda yung script. Pangalawa, nalaman ko yung team behind it, yung Southern Lantern. So, alam ko naman yung achievements sila, yung mga, kung ano yung mga narating nila, yung accolades sila. So, pinagkatiwalaan ko sila. And true enough, yung nag-shoot kami, naging sobrang ayos lahat. Ramdam ko yung alaga, and yung bawat tao na nandun sa set, parang alam mo kung gaano nila kamahal yung ginagawa nila. Parang lahat gustong pagandahin yung project. And yun yung pinakamasarap na feeling eh. To just for conversational purposes, di ba syempre, aminin naman natin, diretsahan. Minsan kapag ka naiisip ng mga tao, madami, na pag Viva Max ito, baka mamaya gumagawa lang sila for the sake of some money for business and yung sa makapaghubad, di magpakita ng ganyan. Sa'yo, nung na-feel mo yung gano'n na nakita mo yung kung paano pa rin sa set, na I'm sure, di ba galing ka na sa mga madaming pelikula, teleserye, ganyan. Nung napatunayan mo mismo sa sarili mo, ano yung mabibigay mong komento para ma-clear sa isip ng mga tao na nag-iisip na parang, ano ba yung Viva Max, puro hubad-hubad lang. Ay, hindi totoo yan. Dapat nga matanggal yung stigma na pag Viva Max, parang forward mo lang, ipanoorin mo lang yung mga sex scenes, ganyan. Ako pinapanood ko kasi kwento yung inaabangan ko talaga. Okay. Yun yung educational. Lalo na yung mga pelikula ni Nico Loco. Hindi ko yun pino-forward. Walang pag-forward sa akin doon. Hindi Kumbaga kasi- parang watch talaga. Hindi porket erotic, wala ng kwentong or mensaheng gustong ipakita. Like ako, hindi ko naman siya tatanggapin din kung hindi ko nakitaan ng ganda yung storya. Walang saysay, no? Oo. And ayun nga, yun pa, yung pagpunta ko sa set, yung nakita ko yung sa monitor pag pinapanood ko, yung shots, ganyan. So na-realize ko na ang ganda tong ginagawa namin, ganyan. So proud ako dito sa sa Haplos sa Hangin. Thanks, Martin. Ayan. Albi, yes, welcome din, of course. Ayan, welcome to the program. Maraming salamat, Jaiho. Thank you for having me. Yes. Ito, Albi, hindi ko natanong sa mga past interviews ko sa'yo, no? Pero, kasi iba yung pinopromote mo, no, na mga movie at saka mga project. Pero totoo nga, no, nung sumabak ka ng Viva Max din talaga, all out ka din. Parang, feeling ko nga, you're one of the, favorite leading man, eh. Thank you. Pero, Diba? Nakikita ko kasi parang, tariyan, meron pa yung sa Elevator. yeah, Elevator Lady. Kasi pinost ng isang content creator ni Ina Evans na naka-work mo before. Tapos sabi ko, dun ko unang nakita na, talaga totoo, tumodo na si Albi din for Viva Max. Kailan nag-start? Ever since naman, hindi na ako nahiya maghubad. Like, di ba? Hindi naman talaga kita yung ko doon. So, I really don't care. Ano yun? Hindi ko alam. Sorry. So, mamaya pakita ko lang sa'yo. Okay. Like, Channing. hindi siya talaga big deal sa akin. I'm confident in my physique, to be completely honest, di ba? Parang okay lang sa akin. Pinaghihirapan mo yan. Nakita ko Totoo. kahit nga bagong gising kayo nung yung baby, di ba? Talaga nga namang diretso ka pa rin sa workout, Yes, with the push-ups. Thank you. Oo. Pero yun nga, it was not a big deal for me talaga. Parang I guess it's good din parang to break the stigma, I guess, 'di ba? So, paano? Do you receive mga comments when you started doing Viva Max from people from the industry na parang, paano yan? Yung di ba, binenta ka before as leading man, leading man, ganyan. Tapos, syempre, may nakilala rin ako na kaibigan artista, nung nag-Viva Max daw siya, parang medyo nahirapan na daw siyang makakuha ng iba pang mga roles dahil parang na-typecast na siya doon. I don't mean to be rude or anything, pero one of my mentors in the industry always told me, actually bring up ko sa kanya to, tas sinabi niya sa akin is, dude, wag ka matakot ma-typecast because only bad actors can get typecasted kasi they can only act in one certain way. Yes. And para So, sa'yo kasi this is work. Oo. Actually, to be honest, mas natakot pa ako. There was a while where I only had like gay roles. I did an MMK na transgender ako, and then I won Kagawad Tanglaw Best Actor for that. But then after that, non-stop. And then, so, dun ako natakot. That's when I brought it out nga to my mentor na parang, yo, should I stop taking projects muna? And he was like, nah, bro. Parang, go ka lang ng go. Trabaho. Oo, trabaho. And then, Imagine, yun nga, di ba, yung akala mo kinatakutan mo, nanalo ka pa ng award. yeah, oo. Di ba? Pero yun nga yung, dun ko talaga na-realize na, especially, kasi, di ba, it's everyone's own experience. So I can't speak for anybody. I can only speak for myself. But